May nag-comment kasi na Juan Dilasag, mag-feature ka naman ng totoong free energy water pump. So ngayon pupunta tayo sa lugar dito sa amin na merong ganon. Mula kasi dito sa amin hanggang doon sa location ng pump ay nasa 5 km. So doon ako nakatira. Diyan, basta diyan. Tapos yung bayan naman ay dito sa kabila. Diyan, yung bayan. So kung pupunta ako ng bayan, 6 to 7 km mula doon hanggang doon sa kabila. Dito kasi yan yung location na pinaglalambatan. Alam niyo yung pukot? Yung iba alam nila yung pukot. Yung lambat ipapaikot nila dyan sa gitna. Tapos ngayon hihilain ng tao. Dito rin ako nakikipukot noon. Ganda doon, oh, buhangin yung gilid. Sigurado sa location na to maraming nag-aagawan para gawing resort to. So mga gusto mag-PM lang sa akin. Gandang lugar, oh. Pero hindi sa akin yan, sa kanila yan. So simula dito guys, dadaan tayo sa ginagawang tulay dito sa amin. Yung pinakamalaking ilog dito sa amin, ang Ditubo River. At sa lugar na to guys, dito dumarating yung mga iba't ibang klaseng isda. Tapos sinama ko na rin na bumili ng pang-ulam namin kasi nga nung lumabas ako ay hapon na. So yan guys, iba't ibang klaseng isda. Okay. So yung may ibang mga cooler dyan ay isda din ang laman. At itatravel nila yan sa Maynila. So ngayon, no choice ako kundi ito na lang kasi nga ito yung binebenta nila. Ang tawag namin sa isda na to guys ay mataan. Tapos yung ibang isda naman dito ay hindi ko alam. So ito na lang yung kukunin ko kasi ito yung pinaka the best na ulam dito sa amin. Pero yan guys yung ginagawang tinapa. Pero dito sa amin walang tinapang ganyan. Ang meron dito sa amin na tinapa ay yung tinapa na tamban. So napakatinik. Pero yung ganyan wala. Meron man kaya lang yung galing sa labasan, pero dito sa amin wala. So babayaran na natin. Ang presyo niya guys ay 180 pesos. Medyo may kamahalan na rin kasi hindi pa panahon ng ganyan. Pero pag dagsa ng ganyan, umaabot ng 60 pesos. So, nandito na tayo guys. Ang location nga pala ng pump na to or windmill ay nasa Dikabasan, Dilasag, Aurora. So, ang windmill ay isang paraan ng pagpump ng tubig or pag-generate ng kuryente na hindi kinakailangan ng gas. So, ito ay kung may hangin lang at located lang siya sa mga lugar na malakas yung hangin. So, hindi mo kailangan ng kuryente, hindi mo kailangan ng diesel para makapag-pump ng tubig. Basta may hangin lang, may tubig ka. So dito ang ginamit ay gravity para makapag tulak ng tubig. So nasa taas yung tangke. Hindi natin natsambahan na talagang malakas yung hangin.
So yung tangke na sa taas, tulong na rin yan para hindi siya masyadong uuga-uga. So ang ginamit nilang mechanical drive dito ay yung mismong turbine. Yan ang magdadrive tapos tinutulak ng hangin, iikot siya. So hindi lang ako sure kung silindro ba to or ano yung ginamit. Tapos kung saan ang gagaling yung hangin, kusa siyang haharap. Meron din yung mga ganitong klaseng mga turbine, yung vertical type, eto kasi ay radial. Yung radial kasi mas maliit yung space. Meron pa yung lantern type na windmill. Pero ang pinaka-efficient ay yung radial, yung ganito. Kasi malaki yung span niya. Siya nga pala guys, ang nag-install nga pala nito or naglagay ay taga Nueva Ecija. Kasi nakalagay naman dyan sa kanyang buntot, Nueva Ecija yata yung gumawa. Ang galing, di ba? Sa isang paraan ito, maliban sa ramp pump. So, yung ramp pump kasi dapat nasa malapit ka sa merong bukal, ilog na pababa. So, dito wala namang ganun, kaya obligado, kahit paano malakas yung hangin, pwede na sa windmill. So, inabot na tayo guys ng hapon at kailangan nating umuwi. Maraming salamat sa inyong panonood. So, ito guys ay legit na way to harvest ng tubig. To produce ng tubig. So, maraming salamat. Next time ulit.